So, good morning everyone. I hope you are doing great right now. Right now, kakatapos ko lang na magpapawis. Let's continue our topic. Actually, this video is the fourth episode of our topic, which is biggest business mistakes you should avoid. So, kung ikaw ay isang negosyante or nagsimula ka ng magnegosyo or balak mong magnegosyo, so tapusin nyo po yung video na to dahil I'm sure na marami kayong matutunan na pwede nyo gamitin para sa iyong business in the future or sa business mo ngayon. Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvido at ako ay isang negosyante. Pero bago ang lahat, kwento muna. Dati guys, meron kaming t-shirt printing business at saka meron akong clothing company which is yung Poster Clothing. Nung una po ay ano naman siya, marami kaming benta. Yung target market nga pala namin dati ay yung mga engineers, mostly mga civil engineers. Yung problema doon, di kami nag-focus sa niche na yon kasi na-tempt kami na magpurso pa or mag-target pa ng ibang audience na medyo broad. So which is yun pala yung pinakamali namin dati. So sana pala nag-focus na lang kami sa civil engineer kasi yan yung pinakamarami naming orders dati sa mga t-shirts namin. To cut the story short, pero mabagal po yung growth niya. Yun yung lesson learned namin dati na dapat sana nag-focus na lang kami sa isang niche, isang klase ng mga customers para ma-studyhan namin siya and then mabigay namin or ma-serve namin yung kung ano man yung gusto talaga nila. So, ito na pala yung biggest business mistakes that you should avoid nang dahil sa hindi ka nag-focus sa existing customers mo ngayon. I'm sure na maraming negosyante dyan na hindi pa nila alam yung kanilang target market or hindi pa nila alam kung sino ba talaga yung customers nila. Mas maganda po sana na mas maaga nyo pong malaman kung sino po yung mga target market nyo para po ma-studyhan nyo, malaman nyo kung ano po yung mga kailangan nila. Kunwari kung nasa clothing industry ka, pwede mong matisting ng iba't ibang design at kung ano talaga yung trip talaga ng market mo and then doon ka mag-focus. Okay, so yan yung isa sa problema talaga ng mga entrepreneur ngayon na hindi nila alam kung sino yung target market nila. If you are an entrepreneur right now, may edge ka talaga kung alam mo kung sino yung target market nyo po. Bakit ba tayo kailangan na mag-focus sa ating existing market right now? Kasi po, if you are a businessman and then your focus is to gain another customer, mas ano po yan, mas malaki yung gastos, mas matagal mong ma-close yung deal. Unlike sa mga existing customers nyo po ngayon, mas madali po yan silang bintahan kasi since na existing customers mo na yan sila, meaning meron na kayong past transactions. So if anytime soon meron kang bagong ilalabas na produkto, mas madali silang bintahan. Especially if maganda talaga yung service nyo, mas maganda din yung mga produkto nyo. So, mas madali silang mag-trust sa iyo. So, yun nga, trabahuin mo lang na sana lahat ng serbisyo natin ay mabigay natin sa kanila ng tama, mabigay on time. And then, number one is quality talaga. So, yun yung pinaka maganda doon. And then, ang kagandahan din kapag nagfo-focus ka sa existing market nyo, kaya mong, kunwari, meron kang negosyo na motorcycle parts. Mostly talaga sa mga customers natin na like pumupunta sa shop, pwede ka pang mag-offer ng upsale. So for example, yung business mo, motorcycle parts, merong pumunta sa'yo tapos bumili sa'yo ng gulong. Hindi ka mag-offer dyan ng like mga accessories sa motor. So lahat po ng klase ng accessories na pwede mong i-upsell sa kanila, mas madali po yung mabenta compared sa maghahanap ka pa ng bagong customers na hindi ka naman kilala. Yun, mahirap yun. Another benefits na kailangan mo talaga mag-focus sa mga existing customers mo ngayon ay yung tinatawag na word of mouth referrals. Yan yung pinaka-effective way of marketing. Nakukuha natin yan or ibibigay sa atin yan ng mga customers natin kapag na-offer natin yung service natin sa kanila ng maganda yung quality talaga, yung tapos mabilis, tapos reliable talaga yung product na nabili nila sa'yo. Yun yung trabahuin mo na dapat maganda yung quality ng produkto mo, maganda yung quality ng servisyo mo para po i-refer ka ng iyong customer. Yun, isa yun sa benefits. And then another one, kapag nagfo-focus ka po sa mga existing customers nyo po, mas madali nyo pong malaman kung ano pa talaga yung
kailangan mong ibenta sa shop mo, kailangan mong idagdag na services sa shop mo kasi alam mo yung mga feedback nila eh. Most likely po niyan kapag sinasabi natin na mag-focus ka sa existing customers nyo, syempre nandun na yung humihingi ka ng review, humihingi ka ng feedback sa kanila kung ano ba yung dapat nating idagdag sa serbisyo natin, ano ba yung masasabi nila sa serbisyo mo, ano ba yung pwede pang ma-improve. At least kapag alam mo yun, mas madali pong mag-grow yung business natin. Overall, i-enumerate ko na lang po yung possible na impact niyan kapag nagfo-focus ka sa existing market nyo po. So number 1 is mas mababa po yung marketing expenses. Tapos kaya mong mag-upsell. So yun, meron kang revenue dyan, pwede kang makakuha ng upsell revenue. And then another one is word of mouth na referrals. Yan yung pinaka-importante talaga. Tapos new business opportunity. Kasi kapag kilala mo yung mga customers mo, nagsasabi yan sa'yo na sir, yung mas maganda mong i-add, ito yung kailangan namin. So yun, another business opportunity yun para sa'yo. And panglima is mas mabilis po yung growth ng isang negosyo kasi nakafocus ka doon sa mga existing customers natin. Of course, kapag meron ka ng extra time, meron ka ng extra budget, hindi ko naman sinasabi na hindi mo kailangan na tumanggap or hindi mo kailangan humanap ng mga bagong customers. Pero yung sinasabi ko kasi mas mainam po talaga pagtuunan natin ng pansin sino yung mga existing customers natin. Yung first 100 customers mo, kapag na-serve mo yan ng mabuti or naibigay mo sa kanila yung 100% or more than 100% na serbisyo, product quality, maganda talaga, sila na yung magmamarket para sa'yo. Yan yung pinakasulit, pinakamaganda na pwede mong makuha. Dahil sa nagpo-focus ka at nakikinig ka sa mga feedback ng iyong mga customer. Kung nagustuhan niyo po yung video na katulad nito, sana po mag-comment kayo, subscribe, at saka pwede din kayong mag-join sa group natin, which is Work Smart Community. Search nyo na lang po sa Facebook, then kita-kita tayo doon. So sinasabi ko po to sa inyo ngayon mga boss kasi naniniwala ako na if you really know your target market, kung alam mo yung mga hinanaing nila, alam mo yung feedback nila, meron kang guide ngayon paano mo palupitin palalo yung iyong existing na business. Mas madali po yun para sa atin bilang isang negosyante na mapalaki palalo yung existing na business natin. Kasi ang kalaban po natin dito ay yung number 1 is maapektuhan yung business natin nang dahil sa nag-focus ka sa ibang bagay na supposed to be nag-focus ka na lang sa kung anong meron ka na nakikita mo na, or na supposed to be na nag-focus ka sana sa kung anong merong customers ka. Yan yung isa sa problema ko dati na parang gusto ko talaga i-serve lahat sa pagninegosyo. The more na nakafocus ka sa isa or sa solid na community na meron ka, doon ka talaga lalaki. Pag medyo broad po yung target audience natin, then mas mahirap po yun na ma-market kasi yung marketing mo din dyan, hindi siya consistent. So yun lang po muna mga boss, and always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss!